Good po tayo at ating dasalin ang Orasyo Imperata. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin na sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mong banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Napakaganda po ng ating pagbasa ngayon. Lahat po ay may patungkol sa binyag ni Jesus o sa binyag sakramento. At magandang parang yung binyag din ang mag-umpisa ng ating Kwaresma. Isang pagpasok sa paghahanda dahil ang nais nating sapitin ay yung pagsalubong natin kay Kristong muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot maiilap na hayop, nakasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang kaloob mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa mga aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakibilanggo. Yan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong ito, iilang tao, 8, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maganda po at nandito kayo kasi at least nakikita ko po okay kayo. Sana po ay okay din po yung pamilya ninyo, okay din sana po ang inyong kabuhayan. Pero ang importante po, buhay tayo lahat. Napakaganda po ng ating, yung tumutuhog po sa lahat ng ating pagbasa. Ang sinasabi po doon sa unang pagbasa, kausap ng Diyos si Noe, si Noah. Ito yung kay Noah's Ark. Na kung saan, ang unang pagtingin sa tubig ay delubyo. Baha. Nasisira sa lahat ng hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ganun nga nangyari. At ang natira, 8 tao, isang pares ng lahat ng hayop. Pero, dito sa binasa natin, ang sinasabi ng Diyos, hindi ko na uulitin ang ginawa kong paninira. Hindi na siya papayag na masira ang kanyang sannilikha. Parang sinasabi dito, yung nangyari kay Noe, sa kapanahunan ni Noe, yun ay sinadya ng Diyos para linisin ang sannilikha. Pero sinasabi ngayon ng Diyos, hindi ko na yan uulitin. Kaya yung nangyayari ngayon, mga pinsala, mga baha, hindi po Diyos ang may kagagawan niyan. Yan yung natural na pangyayari sa mga bahagi, mga bagyo, mga lindol, mga natural na pangyayari na yan. Natural calamity. Pero ang maganda dun, magkakaroon kayo o mag-iiwan ako ng tanda ng ating tipan na hindi ko na kayo lilipulin ulit. At yan yung bahaghari. Pag sinabing bahaghari, ito po yung rainbow. Parang ang gandang simbolo, no? Bahaghari. Parang sinasabi ng Diyos, yung bahaghari, yan yung aking control sa mga pagkakataon. At hindi na kayo ni kailanman makakaranas ng aking, sa English yung wrath, God's wrath. Hindi na kayo makakaranas nun. Kaya napakaganda kasi merong parang pagpapanatag ng ating loob na hindi tayo makakaranas ng paglilipol ng Diyos. Kaya kung titingnan natin yung nangyari kay Jesus, napakaganda kasi yung binasa po natin na ebanghelyo, yun po ay katatapos lang ng kanyang binyag. Bininyagan siya, pagkatapos siyang binyagan, dinala siya ng Espiritu sa disyerto na kung saan siya tinukso. At matatandaan po natin doon sa binyag na yun, bumaba ang kalapati na bumaba ang Espiritu Santo na para bagang kalapati. At nandun din yung tinig ng Ama. So makikita natin, yung tubig ngayon, nagkaroon ng kakaibang karakter. Hindi lang siya naiwan doon sa yung sinasabi nating delubyo, pero yun ay pwede nating sabihin, kung titingnan natin sarili nating binyag, ang nangyari po doon,
Ang bibinyagan po, nung unang panahon ay ihihiga. Nakaganon po kayo. Ihihiga ka sa tubig. Hindi tulad ng ipapataob ka sa tubig yung pahiga. Pag pahiga kasi, wala kang magagawa. Defenseless ka talaga. Wala kang kalaban-laban. Kung tinuluyan ka, nung may hawak sa'yo at hindi ka napauhunin, mamamatay ka talaga. At yun talaga ang simbolo nung unang paggalaw. You will die to sin. Mamamatay ka sa iyong mga kasalanan. Ganda, no? Parang, it is a letting go of your past. Yung paghiwalay mo sa iyong nakaraan na makasalanan. Pero hindi nga naiwan doon sa pagkahiga na ganun, yun sa pagkalubog sa tubig. Ikaw ay iniaahon muli. Pag sinabang ikaw ay iniaahon muli, parang itinaas ka sa tubig, ikaw ay para bagang nabuhay muli kasama ni Kristo. At ganun nga'y simbolo. Mamamatay ka sa kasalanan, pero ikaw ay mabubuhay muli kasama ni Kristo na muling nabuhay. At yan yung simbolo na dala-dala natin hanggang ngayon. We die to sin, but we rise to new life in Christ. At dahil dyan, parang pinagpapasalamat natin yung ating binyag na nag-uumpisa sa lahat ng sakramento, sa lahat ng pakikilahok sa simbahan. Kaya makikita natin, baka nga ito din yung ating pag-umpisa sa panahon ng Kwaresma. Na ultimately, saan papunta ito? Sa mahal na araw, sa Semana Santa, na kung saan si Kristo ay muling mabubuhay. Kaya parang kumpleto yung kwento sa atin. Yan yung sinasabi ngayon sa ating ikalawang pagbasa sa unang sulat ni San Pedro, na kung saan sinamarize niya, nilagom niya lahat. Na we die to sin, but we also live a new life in Christ. When we are always close to Christ, there is always hope. Kasi sasabihin natin, si Kristo nga, pagkatapos siyang mabinyagan, tinukso siya ng 40 araw na hindi siya napagtagumpayan ng Satanas. Kaya makikita natin, ni si Satanas nga hindi napagtagumpayan yung kapangyarihan ng binyag, yung kapangyarihan ng Diyos. At yun yung parang pinangahawakan natin. Kaya maganda makita natin na tayo din sana ay hindi mawawalan ng pag-asa. Tayo din sana ay nagdadala ng pag-asa sa ating kapwa. Tayo din sana ay patuloy na magkakaroon ng liwanag ang dadaanan natin. Tayo din sana ay nagdadala ng liwanag sa ating kapwa. Because our steps are sure. Yung paglakad natin ay sigurado. Wala tayong kakaba-kaba at takot. Dahil sigurado na nanggagaling ang kaligtasan sa Diyos. Ngayong pandemya, nasusubok talaga itong lahat ng ito. Para bagang sinasabi natin, ito yung pagsubok ngayon ni Satanas. At napakaganda kasi ang kapangyarihan ng binyag, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nanandyan na. Inaantay lang siyang lumabas. Inaantay lang natin siyang lumago. Inaantay natin na siya yung ating, yung pinagkukunan ng kapanatagan. Nandyan na siya. At makikita natin doon, kapag tayo ay panatag, yung mga taong sa paligid din natin, magiging panatag ang loob. Kapag tayo ay puno ng pag-asa, yung mga tao sa paligid natin, magtatanong, bakit kang may pag-asa? Kasi ang pag-asa ko ay hindi galing doon sa aking sarili lakas, sa aking talino. Ang pag-asa ko ay nanggagaling sa Diyos. At yun yung pinapaalala sa atin, na huwag tayong mawawalan ng pag-asa, lalo na ngayong panahong pandemya, na dahil ang ating pag-asa ay nanggagaling sa Diyos. Ang Diyos na sigurado, ang Diyos na tapat, ang Diyos na hindi pa bago-bago.
Tayo lang naman yung pabago-bago. Tayo lang yung urong sulong. Pero ang Diyos, laging tapat, laging nagmamahal, laging nagpapatawad, at laging bukas ang ating pagbalik loob sa Diyos. Kaya sana itong 40 araw ay tunay natin mapagsamantalahan. We take advantage of these 40 days of preparation para sa ating pagsalubong kay Kristong muling nabuhay, lalong lumalakas at tumitibay ang ating pag-asa sa Diyos. Yung Diyos naman nandyan, hindi siya nagbabago eh. Tayo lang naman yung pabago-bago. At yung ginagawa nating 40 araw, para sa atin yun. Para lalo tayong lumapit sa Diyos, tumibay yung kapit natin sa Diyos, lalong mag-igting ang pag-asa natin sa Diyos, lalong maging puno ang pagmamahal natin dahil sa Diyos. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pasimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang iba't ibang uri ng mga tukso. Isama natin ang mga pangangailangan ng mga migranteng Pilipino. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon ng bukas na kalooban, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranteng Pilipino ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakatatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People o ECMI at iba pang mga samahang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga migrante. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga naiwan dito sa Pilipinas ang sakripisyong ginagawa ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalo't lalo ang mga migrante at ang kani-kanilang mga mag-anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami ay maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Muli kanyang pinasalamatan. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong aba at makasalanang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, gawin mong kami ay maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon na 40 araw na paghahanda
para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna po tayo para sa mga ilang announcements. Ako pala yun. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ilang beses na po nakikipag-ugnay ang simbahan sa LGU po ng Quezon City. At dun sa pag-uusap po na yon, talaga pong isinusulong nila na mapabakunahan. Unang-una, yung mga medical frontliners. Kasi sila po yung nangangalaga po ng mga nagko-COVID positive. Pero ang sinusunod po doon, yung mga senior citizen. Yun po yung natatandaan ko pong 4 na priorities. Yung medical frontliners, yun yung unang-una. Pangalawa, yung senior citizens. Pangatlo, yung indigent. Pang-apat, yung uniformed personnel. Kaya po, yung parang sinusubukan na po ngayon pa man, ino-organize na po yung mga senior citizen para magkaroon ng maayos na pagpababakuna. Ang isa po sa mga kahirapan po ng pagpababakuna ay medyo mababa po ang vaccine confidence. Marami po tayong narinig na side effects, marami tayong naririnig na hindi magandang kwento. Ang maganda po doon, magtanong po sa dalubhasa. Huwag po kayong aasa sa Facebook, huwag po kayong aasa sa YouTube, kasi hindi naman po sigurado yung mga pinanggagalingan po nun. Siguraduhin po sa mga dalubhasa po kayo manggagaling itong mga ganitong balita para po hindi din tayo natatakot, hindi tayo nangangamba. At kung meron man tayong tanong, meron tayong agam-agam, ipaabot nyo po yung mga katanungan nyo po para kunyari mga katanungan nyo ay pwede namin isang guni sa mga eksperto din. So inaano po ay kung meron po sana mga healthcare professionals, mga nurses, doctors na pwede pong tumulong na magbakuna po, malaki pong tulong po ito kasi very limited din po ang personnel ng LGU po ng Quezon City. So kung meron po kayong kakilala, kung kayo mismo ay doktor o nurse na pwede pong tumulong sa pag-administer ng vaccination, malaki pong tulong ito. Ito na po yung bahagi siguro natin ng pagtulong para masupil po ang pandemyang ito. Ikalawa po, nag-uumpisa na po yung recruitment ng Ministry for the Reception of Gifts. Ito po yung mga greeters, mga collectors, at humihingi po sila, nagre-recruit na po sila ng mga members from 25 to 65 years old, babae man o lalaki. Huli po ay meron na lang po 216 units na available na CRIPS dito sa Columbari po dito. Ito po ay serbisyo ng simbahan para hindi na rin po kayo mahirapan sa pagdalaw nyo po sa mga labi ng mga minamahal nyo sa buhay, para kasama na rin po sa mga ipinagdadasal po ng katedral, yung mga nakalaan po na mga labi po dyan sa likod. Kaya kung naisip po mag-avail, punta na lang po kayo sa office para maayos po ito. Ang paalala na lang po sa lahat, nag-uumpisa lang pa lang po tayo ng Kwaresma na sana ay maging mabunga ang itong 40 araw para tunay natin mapasalamatan ang Panginoon at tumugon tayo ng may pagmamahal sa Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.